Hello mga friendship! So karaniwan tinatanong ano bang maganda at ano nga ba ang pagkakaiba ng pre-selling sa Ready for Occupancy or RFO. Kapag pre-selling friends, ang ibig sabihin nun ay gagawin pa lang o ginagawa pa lang yung property. And kapag ready for occupancy naman ay gawa na o tapos na at maaari nang malipatan. Ang tanong, ano ang mas mura? Ang pre-selling o ang RFO? Definitely ang pre-selling. Kapag kayo ay gusto nyong makatipid at makakuha ng property sa murang halaga, dapat habang pre-selling stage pa lang ay bumibili na tayo ng property. Kasi kapag naging ready for occupancy na yan, of course, meron ng development cost, marami ng miscellaneous costs, and nagdaan na ang panahon, which is the key in real estate sa pagtaas ng property. Habang tumatagal, nagmamahal. Ikaw na lang ang hindi minamahal, friend. Char. So, kung gusto mo talaga makatipid at hindi ka naman nagmamadaling lumipat, pre-sell po tayo. Yun po ay mas murang stage niya. Ready for occupancy, beneficial naman po siya para sa mga taong nagmamadaling lumipat. Ang tanong, kapag ready for occupancy ba, malilipatan bang talaga? No? Sa project selling, inaantay po munang ma-loan approve ang inyong application bago maibigay ang susi. May mga developer or mga processors na talaga namang 3 months lang makakalipat ka na. Meron namang case-to-case basis to mga friendship ha, kasi so far, ang pinaka-earliest move-in namin ay 1 month. Sa pre-selling stage, talagang pagkabili niya, complete documents, and then after a month ay na-loan approved na ibigay na yung susi. So, maximum of 6 months pa rin ang waiting period. So, from 1 month to 6 months ang waiting period ng mga ready for occupancy na property. Ganon pa din siya mga friendship. And, heto naman, sa pre-selling versus ready for occupancy, ang bayad, hindi ba mas mura sa pre-sell? Pero installment basis ba to? Cash basis or spot basis? Okay. So, sa pre-selling stage, magaan siya kasi installment ang down payment. Pautay-utay yung babayaran, yung down payment or equity. Sa ready for occupancy naman kasi mga friendship, isang bagsakan or normally shorter term. Halimbawa, kung ang kanyang down payment ay nasa 240,000, mababayaran mo yun ng 10,000 per month sa 24 months. Diba, magaan lang. Pero kapag ready for occupancy, ang 240,000 na yun is pwedeng 3 months to pay na lang. Worst case scenario ng mga friendship is babayaran mo ng isang bagsakan na lang para ma-process na ang iyong housing loan application. Kasi yun ang requirement para ma-process ang loan application. Dapat fully paid sa equity or down payment. So, sana nakatulong mga friendship. Bye!